Kung inyong ang matatandaan pagkatapos ng gawin ni Nico Harrison ang trade ni Luka Doncic at Anthony Davis, wala man nga itong halos na pagsisisi sa kanyang ginawa sa team. In fact, nagyabang pa nga ito matapos niyang sabihin sa kanyang interview na sigurado nga pong mananahimik ang mga nambabatiko sa kanila kapag nakakuha sila ng kampyonato. Ang problema, lahat ng kanilang mga pinangako sa Dallas Mavericks bigla na lamang napako sa maaga nilang pagbagsak sa Western Conference. Kaya mukhang siya nga talaga ang kauna-unahang general manager sa history ng NBA na nakapagpabagsak ng isang prangkisa simula sa pagiging championship contender hanggang sa pagiging isang loser. Pero hindi lang naman ang pagbagsak sa standings ang nangyari, bagkus naapektuhan rin naman ito ang kanilang kita matapos ibalita na naputol na ngayong taon ang streak ng Dallas sa pagkakaroon ng sold out tickets sa kanilang home court. Base sa kinumpirma, hindi nga daw umabot pa sa 19,000 ang attendance sa kanilang last game laban sa New Orleans Pelicans. At dahil nga grabe ang negatibong epekto na ginagawa ni Nico Harrison, plano nga ng front office tanggalin ito at nagpapatuloy pa ang pagkatalo at pagbagsak ng kanilang kita. Sa kabilang banda, umaayon ang kapalaran ngayon sa Los Angeles Lakers dahil bukod sa pagkakakuha nila ng panalo at ang pag-angat sa Western Conference sa kabila ng undermanned na lineup, inaasahan na magsisibalikan na ang ilan sa mga key player. Kaya siguradong meron pang ilalakas ang lineup ng Lakers. Pero sa kabila ng maayos na kalagayan, hindi pa rin naman talaga nawawala ang paglabas ng mga trade rumors patungkol sa team. At isa sa mga nabanggit ang posibilidad na pagkuha nila kay Daniel Gafford na matagal nang gusto ng Lakers noon. Hindi na rin naman nagugustuhan pa ni Gafford ang mga nangyayari ngayon sa Dallas sa matapos ang sunod-sunod nilang pagkatalo, kaya hindi na nakakagulat kung magre-request ito ng trade as soon as possible. At kinumpirma ng isang analyst, gusto pa rin itong makasamang muli si Luka Doncic sa iisang team. Kaya ito ang chance ang makuha si Gafford at magagawa nila yan sa isang trade kung pwede nilang i-offer sa Mavericks ang kanilang mga player na sina Gabe Vincent at Dalton Knecht. Sa kabilang banda, uumpisahan ng Golden State Warriors ngayong araw ang kanilang 6-game road trip laban sa defending champ na OKC Thunder. At dahil sobrang nahihirapan ang team na itong manalo sa mga road games, hindi na nga nakakagulat bakit dihado sila. Pero hindi rin naman na ibig sabihin ito na magpapatalo agad ang team dahil meron pa rin naman silang malaking chance ang ma-upset ang Thunder. Base sa isang insider, hindi rin naman kompleto ang puwersa ngayon ng lineup ng Thunder sa pagkawala ng ilan sa mga key player. In fact, inaasahan hindi dito maglalaro sina Kenrich Williams, Lu Dort, Aaron Wiggins at maging si Jalen Williams. Sa madaling salita, pagkakataon na ng Golden State Warriors na talunin ang defending champ. Magbabalik at maglalaro na nga dito ang superstar na si Stephen Curry matapos ang ilang araw na pagkawala. Kaya kailangan ng Golden State samantalahin ang oportunidad, ang ganito kalaking oportunidad para makakuha ng mga panalo.